Assalamualaikum Allahu Akbar sa mga kapatid nating Muslim sa buong kapuluan. Paano nag-umpisa ang tinaguriang diktador sa kasaysayan ng politika ng ating bansa? Ito ang pag-uusapan natin mga kababayan. Pero bago ang lahat, sa hindi pa naka-follow sa akin, paki-follow nyo naman ako. At paki-share nitong video para maraming makapanood. Kaway-kaway sa mga Marcelo babies, yung mga pinanganak ng late 60s at early 70s. Although wala pa tayong kamangmuang sa mga pangyayaring ito, ang nabutan natin ay history na lang mga kababayan. Pagsasaluhan natin itong kunting kaalaman tungkol dito sa rehimeng Marcos na nagiging diktador sa ating bansa mga kababayan. Itong tatay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa bisa ng 1935 Constitution mga kababayan, ang Pangulo ng ating bansa ay mayroong 4 na taon na termino. At pwede itong tumakbo ulit sa pangalawang pagkakataon. Noong 1965, siya noon ay Senate President sa rehimeng Diosdado Macapagal. So noong halala 1965 mga kababayan ay hindi siya na pili or hindi siya lumabas sa konbensyon na ginanap ng Liberal Party. Ang lumabas mga kababayan ay itong si Diosdado Macapagal, kung saan pangalawang termino na niya. So ngayon ang ginawa nito ni Pangulong Marcos Sr. mga kababayan ay sumanib siya sa Nacionalista Party, kung saan siya yung nagiging standard bearer. Naglaban sila ni Diosdado Macapagal at tinalo niya ito. So 1965 unang term niya bilang presidente mga kababayan. Pangalawang term mga kababayan, tumakbo siya ulit. At tinalo niya this time si Sergio Osmeña Jr. Pangalawang termino niya kung saan siya ang kauna-unahang presidente na nagiging re-electionist. Ngayon mga kababayan, to cut the story short, noong patapos na yung termino niya sa 1973 mga kababayan, ay umuugong na ang balibalita mga kababayan na hindi bababa si Marcos Sr. sa kapangyarihan. Marami ng mga haka-haka ang kanyang mga political rivals, marami nang napapansin. Nagsilabasan na rin yung mga kontrobersyal, yung mga semi-dictatorship na pamamahala sa ating bansa ay napakitaan na sila ng mga sinyalis na hindi kanais-nais. So, unti-unti itong umuusbong mga kababayan hanggang sa marami ng mga student activists, tumaas na yung kaso ng insurgencies, tumaas na rin yung recruitment ng New People's Army, masaklap na yung mga balita sa pahayagan, sa mga media, kung saan lumabas na rin yung mga isyong nakawan sa gobyerno. Marami ng mga isyu mga kababayan na sumipa at nag-trigger ito ng karahasan at kaguluhan sa ating bansa mga kababayan. Ang hindi lang nila alam mga kababayan ay itong si Marcos Sr., 1971 pa lang mga kababayan ay inumpisahan na itong pandayin ang 1973 Constitution, kung saan tinagurian itong martial law or Marcos Constitution. Isa sa pangunahing motibo nito mga kababayan ay ang pagiging parliamentary form of government. Siya ang magiging presidente at the same time prime minister. Nakasaad din dito mga kababayan ang creation of batasang pambansa. Tanggalin ang Kongreso, tanggalin ang Senado. So
magkakaroon na ng batasang pambansa kung saan nabuo noon ang mga assemblyman. So yun na mga kababayan, nagkakagulo na at talagang hindi na talaga siya bababa sa pwesto, kaya niluluto na niya yung 1973 kung saan siya talaga yung tumututok doon. Ang pangunahing mga notable person noong 1973 konstitusyon na pumanday mga kababayan ay itong si dating Presidente Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, at saka itong si Gilberto Guabit mga kababayan. So nung namatay si Carlos Garcia, pumalit ito si Diosdado Macapagal. Isa na nagkakagulo na talaga. Marami ng mga patayan, marami ng mga kinulong, marami ng mga inaristo, marami ng tinutorture, lahat ng mga paglabag sa karapatang pantao mga kababayan ay nandoon na. Nagtala ng ang human rights noon mga kababayan, noong panahon na yun ay nagtala sila ng mayroong 70,000 na tinutorture, mayroong 30,000 na ipinakulong, at 34,000 na namatay mga kababayan. Kaliwat ka ng patayan, bombahan, Mindula, masaker. So ang mga political rivals nila ay talagang ginigipit, pinapahirapan, ini-exile, kasama na doon si Benigno Ninoy Aquino mga kababayan.